Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Naway muli ho tayong magkakasama sa pamamagitan po ng palatuntunang ito sa loob po ng isang oras. Kasama po nating muli ang kapatid na Arnel Tumanan. Kapatid Arnel. Magandang araw po sa inyong lahat. Bumabati po ako sa lahat ng mga taga-subaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw din po sa inyong lahat at mamalagi nawa kayong sumusubaybay sa palatuntunan naming ito. Nais po nating ibalita sa kanila, kapatid na Michael, ang matagumpay na pamamahayag ng mga salita ng Diyos, Bible Exposition, na ginanap po kamakailan dyan po sa Dagupan City, sa pangunguna po ng kasama po natin ngayon, ang kapatid na Arnel Tumanan. Kapatid na Arnel. Sa nabanggit po na pamamahayag ng mga salita ng Diyos, nakasama po natin ang isang bago nating kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Erlinda Mirafuentes. Kamakailan lamang po ay tumanggap siya ng banal na bautismo sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay isang dating madre sa Iglesia Katolika Romana. Sa nabanggit po na pamamahayag ay meron po siyang ginawang isang bagay na symbolical, makabuluhan, bilang katibayan at katunayan na tumatalikod siya sa kanyang kinagisnang relihiyon at niyayakap niya ang tunay na iglesia na ngayon ay dito siya kabilang ang Iglesia ni Cristo. Babanggitin din po niya sa pagkakataong yon ang dahilan kung bakit niya ginawa yon. May makatwirang dahilan kaya upang ang isang ipinanganak na Katoliko, bininyagan at kinumpilan bilang Katoliko, nag-aral sa paaralang Katoliko at naging isang ganap na madre, ay umalis sa kumbento, iwan ang pananampalatayang Katoliko, at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang kasaysayan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ng isang dating madre, si kapatid na Erlinda Mirafuentes, na ngayon ay nakatala sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Dulag, Pangasinan. Ako po si Erlinda Calderon Mirafuentes. Ang aking mga magulang ay sina Julio Fernandez Mirafuentes. Yung father ko namatay ng maaga, kinupkop ako ng tiyuhin ko. Kaya, yung nagiging permanent residence ko sa Cagayan de Oro City. Yung buhay pa yung lola ko, talagang nagisnan ko na sa kanya dahil maliliit pa kami. Lagi nila kaming sinasabihan na tuwing 6:00 ng hapon, luluhod na kami sa altar namin, tapos nagro-rosaryo na kami at saka nagdadasal ng Angelus. Mula sa angkan ng mga debotong Katoliko sa Mindanao, si Sister Erlinda ay lumaki at nagkaisip na isang aktibong Katoliko. Kaya't maging sa panahon ng kanyang pag-aaral, hindi niya nakaligtaan ang mag-ukol ng panahon para sa pagiging mabuting Katoliko. Nang nag-high school na ako, nagiging catechist na ako dahil requirement nun doon sa mga public school na kapag senior ka na, tuturuan ka na ng mga katekismo. Kaya requirement sa amin na magiging catechist yung mga senior. Kaya't hindi katakataka na pinangarap na niya ang maging alagad ng simbahang Katoliko bilang isang madre. Nang tumuntong siya sa kolehiyo, pumasok siya sa dalubhasaan na pinangangasiwaan ng mga madre. First year to second year college, doon sa mga madre na, mga Franciscan sister, sa Oroquieta City, tinatawag yung eskwelahan nila is Stella Maris. Sa college, meron doong department na formation center na magturo o kukuha ng kurso na religion teacher course.
So after that 3 years training, parang ano din, na-receive ko na din that time ng ordination galing ng bishop na ginaanuhan kami, no? Binibigyan kami ng power na magiging preacher, mag-teach ng religion. Dahil kasama namin lagi yung mga sisters. Kaya sabi ko, ay magandang magiging madre. Tapos yun na, para ding pinupush ako ng mga kamag-anak ko dahil sabi nila, ay ikaw yung bunga ng bagong generation. So, maganda ngayon, merong sumibol na bagong religious sa ating pamilya. Nung i-trace ang bukasyon, nasa Fernandez side. Kaya yung lola ko, na kapatid ng lola ko rin, sabi nila, mongha. Tapos meron siya mga pinsan at sa mga kapatid niya na nagpari, merong natuloy, meron ding hindi. So kaya, kahit ititrace yung mga Fernandez family sa Davao City, mga Fernandez talaga mga devoted, religious, Catholic na puro, sabi nga puro. Ganun. Kasi nang pumasok din ako sa kumbento, meron din akong pinsan doon, si Sister Doris Fernandez, pero lumabas din una sa akin. So yung 1979, sabi nila, okay na, pwede ka nang pumasok sa loob. Ganun. So, 3rd year ako noon, tapos doon na ako nagtapos ng BSc sa loob na ng kumbento. 1979, pumasok na ako formally talaga sa Novitiate sa Quezon City, St. Mary's Novitiate. Yung 1981, August 15 yun dahil fiesta yun ng Assumption of the Blessed Mother. Alam naman ng lahat na yung RVM, Religious of the Virgin Mary, ay talagang yung devotion nila yung sa Mary, Assumption ni Mary. So, August 15, 1981, I made my first vow. The vow of, the vow of perfect chastity, evangelical poverty, and the Marian obedience. Sa paniniwala na ang kanyang ginawa ay makabuluhan at tinatanggap ng Panginoong Diyos, naging masigasig si kapatid na Erlinda sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang tagapagturo ng relihiyong Romano. Pinadala ako agad doon sa Papua New Guinea as a missionary, young missionary sister. So, unang-una nga talagang takot ako dahil siyempre alam ko na sabi daw doon sa Papua New Guinea, cannibal daw yung mga tao. First time ko doon, kaya sabi ko, anyway, God is there kasi napag-aralan din namin yun for how many years sa loob. So, I've been assigned there. Nagturo ako sa public school sa Lesi Catholic Mission ng Kerima Diocese, Gulf Province ng Papua New Guinea. So, bali, almost 2 years din ako doon. I was transferred to Borongan, Eastern Samar. Meron kami doon, isang mga RVM, may eskwelahan doon sa Eastern Samar. So, natapos ko din yung 2 years doon sa Samar. April 1, 1989, nagkakaroon doon ng affirmation or yung tinatawag din na perpetual vows. Magiging professed sister na. So, yung final vows, bali, sabi nila, tapos nagre-receive ng ring, ganon. Tapos sabi, yun na nga, full-pledged member ng mga sister. Perpetual vows, wala nang renew, hindi na babaguhin every year. Kasi yung tinatawag na first vow or temporary professed sister, every year, liable kaming mag-renew ng aming vows. Magpo-pronounce ulit. Pero yung perpetually, wala nang i-renew dahil final vow na. Palibhas ay nagtuturo ng relihiyon sa mga paaralang Katoliko. Hindi lingid kay Sister Erlinda Mirafuentes ang pag-iral ng Iglesia ni Cristo na bumangon sa Pilipinas. Ano kaya ang pananaw ng isang madre tungkol sa Iglesia ni Cristo? Marami akong naririnig tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ako din mismo, dahil tinuturoan kami, tinaalam sa amin na Iglesia ni Cristo kasi very strong yung debate doon sa Iglesia ni Cristo nang nasa loob kami. Pag once lilipat kayo ng religion, magkakasala kayo ng mortal sin.
Pero nasa akin na yun, alam ko na yung Iglesia ni Cristo noon, pero wala pa akong aral na rinig. Tapos sabi ng mga sisters, mga pare, ganun lang, sasabi na, Iglesia ni Manalo. Kaya takot din ako, yung mga Iglesia ni Cristo. Sabi, pag tatalikod ka doon sa relihiyong Katoliko, tinalikuran mo si Cristo mismo na yun ang founder ng Catholic. Tapos lilipat kayo doon sa kay Manalo na tao. So tinalikuran ninyo yung God, ipapalit ninyo ngayon yung tao na si Manalo. Ganon. Sa kabila ng ganitong mga paratang at pagtuturo sa kanila sa kumbento at pagiging abala sa mga pagtuturo sa paaralan, hindi nalingid kay Sister Mirafuentes ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo sapagkat nagsaliksik siya ng katotohanan. Open ako, hindi ako masyadong nagtatago. Kung ano yung mga hinahanap ko sa buhay ko, I've been searching for peace, naghahanap ako kung saan talaga ako mapalagay, ganun. Kasi sabi ko, for 14 years na ngayon, hinahanap-hanap ko yung meaning ng buhay ko. Tapos yung katotohanan, ganun. Tapos yung kaligtasan. Sinasabi ko openly, pero yung pala itong Iglesia ni Cristo na ito, itong si Aldi de la Cruz, nakikinig lang lagi sa akin. So one time, ini-invite niya ako, sabi niya, kung totoong naghahanap ka ng tunay na, yung katotohanan, no, ganun, pwede kang, maimbita. Sabi ko, saan? Sabi niya, pwede kang mag-observe sa pagsamba namin. So one time, dinala niya ako doon sa kapilya ng Muntinlupa sa Manila. Nung pagpasok ko, yung na-feel ko yung iba, sabi ko, ay, very holy sila dito. Tapos umaawit na yung mga choir. Na-touch ako dahil choir din ako. Sabi ko, iba yung nila, the way they sing. Sabi ko, ay, maganda dito. Pero na-touch ako noon. Na-touch ako doon sa lalo na umiiyak sila, no? Sabi ko, bakit kaya? Hindi ko alam naman na pipikit ba. Di nanood ako. Dahil sabi, mag-observe. Di nag-observe ako. Ganun. Tapos na yung nag-preach na yung ministro. Ay, ang ganda ng pagturo niya dahil, yung bang, yung niya, pagkasunod-sunod, tapos lahat binabanggit niya yun sa Biblia. Tapos yung nagkataon yung doon na about responsible parenthood yung topic that time. Napakaganda, kaya nga hanggang ngayon, nandiyan ba sa isip ko yung pinipreach niya. So sabi ko, yung tingin ako dahil sabi nga ng kaibigan ko, mag-observe ka. Tinitingnan ko, sabi ko, bakit parang ayaw gumagalaw itong mga tao? Yung bang kaayusan, Oo, tapos walang ingay dahil sa, pwede ka namang makipag-usap kahit nagwawalo yung pare, So sabi ko, bakit malayo yung mga lalaki? Yung kaibigan ko lalaki kasi, tinitingnan ko, paano kaya yun siya pumunta? Nakita ko doon sa dulo, sabi ko, ay, iba sila dito, iwalay ka na. Pero nagustuhan ko. Mag-observe ka din sa amin, sa Dulag, Pangasinan, sabi niya. Pumunta ako. Sabi nila, sige, pwede kang pumasok sa Nag-observe din ako doon. The same din, maliit lang na kapilya, pero very solemn. Sabi ko, nadaig pa itong community ng yung sa sister pa ako. Sabi ko, ito ang hinahanap ko na group na, yung bang taimtim talagang nananalangin. Tapos, na-touch talaga ako. Ngayong hindi nakita ng Batay sa mag-aaral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sumailalim si kapatid na Erlinda Mirafuentes ng pag-aaral ng mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo. At dito lalong nabago ang kanyang pananaw tungkol sa Iglesia ni Cristo. That very day na nag-lecture si Ka Vitaliano Tumanan, natanggap ko agad yung lecture na, naintindihan ko agad na ito pala yung tunay na relihiyon yun, founded by Jesus Christ, hindi pala si Manalo. Kasi very clear naman doon sa lecture na yung sugo, si Manalo, noon hindi ko yun alam yung sugo. So, yung that very day, sabi ko, I am convinced na ito pala ang history ng Iglesia ni Cristo. Tinatakot lang pala kami para hindi kami maghahanap ng iba pang yung bang hindi magsasaliksik. Sabi ko, ay, pantakot lang pala yung ganun. Paninira ng sa ibang mga
na naniniwala sa Panginoon, sabi ko, ay, hindi pala yung totoo. Kaya that very time, sabi ko, ay, ito pala yung katotohanan. Kasi po usually, pag nakarinig ako ng maraming conference lecture, pag ayaw ko, nagre-resist ako eh. But I am convinced, sabi ko, God is really giving me extraordinary grace. Kasi open ako masyado eh, yung undergo ako ng doctrine lesson. Wala, tinatanggap ko at saka masakit din yung iba, no? Masakit din yung sa akin. Pero wala, hindi naman ako natablan ng sakit, but I was very happy interiorly. Yun pong lesson tungkol sa pagtalikod yung unang iglesia. Tapos ang naka-struck sa akin doon na sabi ko, yung pag-sign of the cross, na yun ang tanda ng mga tumalikod. Kaya sabi ko, ay nakakatakot pala pag mag-sign of the cross. Kasi dati, sanay yung kamay ko kahit hindi na ako magsasabing in the name of the Father. Basta yung kamay ko na lang, immediate na yun siyang gagawa ng sign of the cross. Pero after that, nang sabi ko, yun pala, ay tanda yung mga unang tumalikod. So I was very happy na sabi ko, ay hindi na ako magtanda para hindi na ako makabilang doon sa mga tumalikod. Ang layunin ko sa pagpasok ng Iglesia ni Cristo, dahil naintindihan ko yung doktrina ng Iglesia ni Cristo na ito ay ang tunay na relihiyon na siyang magbigay sa akin o sa ating lahat na kaanib dito na magbigay ng tunay na kaligtasan. At yung nagustuhan ko nga doon sa lesson na tayo ay mga tagapamana ng yung piniling bayan na hinahanda ng Panginoon na noon na hinahanap ko. So yun ang layunin ko na sana itong mga naiwang araw, buwan at taon sa aking buhay. Matupad ko po yung layunin ko bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung paglingkod ng Panginoon. Unang-una, yung pagsunod ng kanyang mga utos. Yung marami kasing utos doon na hindi ko nalalaman noon. Gaya noong mga utos na hindi kayo yumukod doon sa mga larawan, ganon. So, marami akong mga ginagawang ganon, no? So, sa ngayon, tinalikuran ko na yun kasi naintindihan ko yung utos ng Panginoon compare doon sa mga utos doon sa doktrina o ibang katisismo. And then, yung paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kapwa-tao, yung pagtupad ng mga tungkulin, yung pakisama sa mga kapatid, tapos kung ano ang mga kailangan, ay tutulong kung ano man ang mga activities, gawain sa kapisanan ng Iglesia ni Cristo or itong, halimbawa, yung lokal ng dulag, paano ako magiging instrument na matupad ko yung layunin ko, maglingkod sa Panginoon at sa kapwa. That I will die as an Iglesia ni Cristo and I will become heirs of heaven. Talagang hindi ko masabi-sabi kung ano ang kaligayahan ko. Basta sabi ko, yung papunta na ako sa tubig, sa baptism. Kasi I've been praying and praying. Nagpapanata ako. Sabi ko, sana during the baptism or after the baptism, maranasan ko yung kaibahan. Ganun. So, nag-step na ako doon nasa step pa lang ako ng, papunta na sa tubig. I felt strongly yung, nag-iba talaga yung aking, at saka, nawala yung, yung mga burdens ko, yung worries ko, lahat. So, hindi masukat at hindi ko maipaliwanag yung saya at tuwa ng after ng baptism ko. Para po sa mga televiewers ngayon, ako po'y taos-pusong nag-aanyaya sa inyo na sana po magiging open lang tayo ng Espiritu Santo. Kasi kung tayo-tayo lang, wala talaga tayong magawa. Kaya kung maging bukas tayo sa ibang aral,
malalaman din natin yung katotohanan. Kaya ako po'y inuulit ko, taos puso akong nananawagan sa aking mga kasamahan kasi marami din kami mga kasamahan ng mga madre na lumabas na sa ngayon nasa iba't ibang mga eskwelahan na hindi pa din nila alam kung ano talaga ang mga mangyayari sa buhay nila. Kaya ako'y nananawagan, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko, mga kaibigan ko, at saka yung mga kasamahan ko din, mga kilalang mga pare, na sana po'y maintindihan ninyo ako at saka masabi ko lang na sa aking pagsasaliksik, nalalaman ko ang katotohanan at sana po kayo naman din ay mananaliksik din at hindi lang kontento sa aral na walang ibang matutuhanan kundi nandyan lang na-confine. So ako po'y nananawagan sa inyo na sana po mananaliksik at makinig sa ibang aral, lalong-lalo na sa tunay o totoo na relihiyon sa Iglesia ni Cristo. At higit sa lahat, nananawagan ako sa aking mga kamag-anak, lalong-lalo na sa aking mga kapatid, na sana maintindihan ninyo ako at matanggap ninyo ako na ganito na ang estado ng buhay ko na kamadre-madre tapos lumipat sa Iglesia ni Cristo. Ang masasabi ko lang, noong una pa ako'y nananaliksik ng katotohanan at sa ngayon, natagpuan ko ang katotohanan na binigay ng Panginoon sa akin dahil matagal ng taon na ito ay hinahanap ko. At masasabi ko lang, God really is good and He is our divine providence and lagi siyang nagpo-provide sa akin sa aking paghahanap ng katotohanan. So sa ngayon, I am very happy na magsabi sa inyo na hanggang kamatayan, ay gusto kong mamatay bilang Iglesia ni Cristo dahil dito ko natagpuan ang hinahanap ko matagal ng panahon, yung kaligtasan at saka makapamana yung mga pangako ng ating Diyos na Ama na sana'y pag namatay ako, babalik ako sa Kanya. Sa bawat pagbabautismo ay may nararagdag na kasaysayan. Kasaysayan ng mga pagsasaliksik ng katotohanan. At pagkakasumpong dito ay ang pagnanais na ibalita ang katotohanan natagpuan at ipamahagi ang tunay na pananampalataya na maghahatid sa tao sa buhay na walang hanggan sa piling ng Ama sa kalangitan. Meron tayong isang kapatid ngayon na minarapat ko pong ipakilala. Dati pong kabilang sa Iglesia Katolika Romana at isang dating madre. Si kapatid na Erlinda Mirafuentes. Papatunayan ko dito na masaya ako na aalisin ko ang aking veil, no? Ang veil, ang velo sa madre, simbolo yun na siya ay talagang bride of Christ kasi nakapag-perpetual vows ako sa kongregasyon. Pero yung perpetual vows na yun, hindi ko na ngayon ipagpapalit sa nalalaman ko na katotohanan sa Iglesia ni Cristo. Kaya po ngayong gabing ito ay taos puso ko at ikinagdadala ko tatanggalin sa inyong harapan itong aking veil, yung velo ko. Kaya po ako'y nananawagan ngayon ng buong puso ko at sa aking panalangin na sana po maintindihan ako ng aking mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, lalong-lalo na yung aking mga kasamahan sa loob ng kumbento na marami pang nandoon at sa mga kaibigan ko nasa labas na sana po kayo'y hindi hihinto na mananaliksik kagaya ko naghahanap ng katotohanan at sa bandang huli bago naman tayo mamatay matagpuan natin ang tunay na kaligtasan, yung sinasabi na kapag tunay na anak na Diyos ng Ama ay talagang ibigay sa atin ang kaligtasan, yung kayamanan na walang hanggan.
Medyo dumadami po, kapatid na Arnel at kapatid na Michael, ang mga madre na pumapasok po sa Iglesia ni Cristo. Ang totoo po, kapatid na Levi at kapatid na Arnel, kung bubuksan na po ang isipan ng mga madre po ngayon o kung ano mang pangkati ng pananampalataya ang kanilang kinaaniban, tiyak po ay aanib sila sa loob ng tunay na iglesia. Hindi katakatakayan, kapatid na Levitt, kapatid na Michael. Totoo, nasa Biblia din, merong dating manguusig sa iglesia, si Apostol Pablo, nung siya si Saulo pa. Subalit nung makaunawa ng aral ng ating Panginoong Sukristo, nung marinig niya ang aral ng ating Panginoong Sukristo, hindi lamang naging kaanib sa iglesia ni Kristo, naging ministro o apostol pa sa loob ng iglesia. At naway magpatuloy din po kayo sa pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng palatuntunang ito. Kami po ay magbabalik. Panoorin at subaybayan ang palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo tuwing Sabado, 8 hanggang 9 ng umaga, dito sa Channel 2. Yun ang mga highlights ng pagtuturo ng kapatid na Arnel sa Dagupan ay mamaya po, at pinatunayan po niya sa pamamagitan ng banal na kasulatan na lalong pinalalala ng mga maling relihiyon ang masama ng kalagayan ng mundong ito at ng ating lipunan, kapatid na Michael. At masasabi po natin na sa ngayon po ay nakalulunos ang kalagayan ng mundo at maging ng ating bansa. Kung ang pag-uusapan ay mga bagay na para sa pamumuhay, mga bagay halimbawa tungkol po sa araw-araw na nagaganap, sa krimen, maging sa mga panganib sa buhay, na taglay ng tao, na dulot ng man-made na kalamidad at maging ng mga natural calamities na ating nasasaksiyan na nangyayari, kapatid na Michael. At may pagkakataon pa nga po dahil sa mga pangyayari yan, marami po ang nawawalan po ng pag-asa. Subalit hindi ho tayo dapat mawalan ng pag-asa at mamaya po ay ituturo po sa atin yan sa pamamagitan po ng Biblia. At dapat ho ba tayong magtaka kung maging ganyan po ang kalagayan ng ating kapaligiran lalo sa panahon natin ngayon, maging dito sa ating bansa. Hindi po sapagkat meron pong ipinagpao ng ating Panginoon Diyos tungkol sa mga magaganap sa mundo, lalo na po pagka malapit na yung araw ng paghukom. Pakinggan natin dito po sa Ezekiel, sa 7:23, 25 hanggang 26 at 15. Naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Darating sa kanila ang ligalig, hahanapin nila ang kapanatagan ngunit di nila makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakapangingilabot na balita. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ng salot at tagutom. Ang nasa bukid ay mamamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Dagdag pa dyan ang kasamaan na idinudulot po ng mga iba't ibang kalamidad na dumarating po sa buhay ng tao, maging sa ating bansa. At ito pa po ang isang kasamaan na nakikita po nating nangyayari sa mga maraming pinuno, hindi lang po dito sa atin, kundi maging sa ibang mga bansa. Sa Sepanyas 3:1 at 3, ganitong sabi, kahabag-habag ang lunsod na itong Suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Ang kanyang mga pinuno ay parang liyong umuungal. Ang kanyang mga hukom ay matatakaw na tulad ng asong gubat. Inuubos ang magustuhan bago mag-umaga. Hindi naman po natin sinasabi, kapatid na Michael, na ganito lahat ang mga pinuno. Opo, ina-acknowledge po natin. Opo, may mga pinuno na tapat sa kanilang tungkulin, pero marami. At ito'y nakita nating natupad. Marami po ang mga pinuno at mga nangunguna sa mga iba't ibang bansa na talagang hindi po nakapagdudulot ng kabutihan, kundi kasamang nakadadagdag ng paghihirap ng mga mamamayan. Na dapat po sana sila po yung makatulong sa mga naaapi, sa mga taong nawawalan po ng katarungan yung kanilang buhay, pero hindi ho ganun ang nangyayari. Pero kagaya po ng sinabi ng kapatid na Michael kanina, hindi po nangangahulugan na wala na pong pag-asa ang tao. Meron pong matibay na pag-asa, susunod lang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaugnay po niyan ay pakinggan po natin ang mga highlights ng pagtuturo ng kapatid na Arnel sa Dagupan. Isaias 48:17 hanggang 18. Ganito po ang pagtuturo ng banal na aklat. Pakinggan po ninyo at akin pong babasahin. Ito ang sinabi ng Panginoon ng iyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos, ang
sa'yo, ang nagtuturo sa'yo sa daang dapat mong lakaran. Kung pinag-ukulan mo lang ng pansin ang aking mga utos, sana'y naging tulad ng ilog ang kapayapaan mo at naging tulad ng mga alon sa dagat ang iyong katwiran. Sabi ng Diyos sa tao, kung pinag-ukulan mo lang ng pansin yung utos ko, sana ang kapayapaan mo parang ilog. Sana naging tulad sa mga alon ng dagat ang iyong katwiran. Pero anong ginawa ng tao? Ang sinunod yung gusto niya. Ang sinunod yung hilig niya. Aba kapatid, Brad, ngayon maraming relihiyon Bakit niyo sasabihin na ang tao hindi sumunod doon sa utos ng Diyos? Maraming laganap ngayong relihiyon. Nagtuturo ng ukol sa Diyos. Nagtuturo di umano ng aral ng Diyos. Tanong, ang nagsulputan po bang mga relihiyon ngayon sa daigdig nakatulong para mapabuti ang tao? Isaias 41, ang talata po ay 29. Tignan ninyo, silang lahat ay huwad na uuwi sa wala ang kanilang mga gawa. Ang mga imahin nila ay mga hangin lamang at kaguluhan. Sila may sabi, hindi tayo. Binasa po natin ang Biblia. Ano po ang isang halimbawa ng huwad na uri ng paglilingkod sa Diyos? Huwag kayong magagalit. Ang sabi po, ang mga imahen nila ay mga hangin lamang at kaguluhan. Sa makatwid, pagka-relihiyon, pagka-iglesia, nahuhulog sa pagsamba, sa pagluhod, sa mga imahin o mga larawan. Nakalulungkot man na sabihin, pero totoo, ang sabi ng Diyos, silang lahat ay huwad. Dito po sa idinagdag ng Iglesia Katolika na aklat sa Biblia, meron pong isa doon, kung tawagin, Karunungan ni Solomon. Ang atin pong pinag-uusapan, nakatulong ba ang pagsulpot ng mga relihiyon sa ikatitino at ikabubuti ng sangkatauhan? May ang sabi ng Diyos, silang lahat ay mga huwad at ang kanilang mga imahin ay mga hangin lamang. Ano po ang kaugnayan nun sa naging kasamaan ng daigdig? Sa laganap na iba't ibang uri ng katampalasanan dito sa mundo. Babasahin ko po dun sa aklat na idinagdag mismo ng Iglesia Katolika. Dito po sa Karunungan ni Solomon, 14:30, mga talatang 25 hanggang 27. Ganito po ang pahayag. Eto ho. Ngunit sa pilitang aabutin sila ng parusa sa dalawang dahilan. Una, sapagkat nasinsay sila sa pagkilala sa tunay na Diyos, nang sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan. Kahit saan laganap ang patayan, nakawan, panlilinlang, pambubuyo sa masama, pagtataksil, kaguluhan, pagsisinungaling, pang-aapi ng mga walang malay, di pagtanaw ng utang na loob, karumihang budhi, kahalayang labag sa kalikasan, paghihiwalay, pagtataksil sa asawa, pagwawalang hiya, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, na ang pangalay di dapat sambitin man lamang, ang siyang puno at dulo, dahilan at hantungan ng lahat ng kasamaan. Kaya hindi nakatulong. Ano mang relihiyon yan, at magsabi mang Kristiyano, pero sumasamba sa larawan, hindi nakatulong sa ikabubuti ng tao. Meron po akong babasahing isang aklat Katoliko. Philippine National Problems and Development. Ito po isinulat ng isang paring Hiswita na nagtuturo sa Ateneo. Kaya ito po isinulat ni Vitaliano Gorospe. Sa Tagalog na po, para mabilis tayo. English ito, ililiwat ko na po sa Tagalog. Pagkatapos, itinanong ni Ginoong Saulo kung bakit ang pamunuan ng Iglesia Katolika ay hindi nagbago
At bakit 90%, 95% ng ating mga pinuno na mga Katoliko kasangkot sa pagnanakaw at katiwalian, graft and corruption? Ito sagot, ay hindi itinitiwalag ng Iglesia Katolika. Sabi nung pare, kaya namamalagi yung katiwalian at kasamaan, kasi yung nasasangkot sa mga graft and corruption at mga krimen, hindi daw kasi itinitiwalag sa Iglesia Katolika wala kasing pagtitiwalag. Bago po ang pagpapatuloy ng pagtuturo ng kapatid na Arnel, ay isa po munang paalala. Kung nais magtanong, sumulat sa Ang Iglesia ni Cristo, care of Iglesia ni Cristo TV Productions, Iglesia ni Cristo Central Office, Diliman, Quezon City, 1107. O kaya'y tumawag sa telepono bilang 924-4311 at 981936. Mga minamahal po naming sumusubaybay, balikan po natin ang isinagawang pagtuturo ng kapatid na Arnel Tumanan sa Bible Exposition po sa Dagupan. Abay, ako hindi lumuluhod sa larawan. Ako hindi kabilang diyan. Wala kaming ribulto. Wala kaming imahin. Kaya yung relihiyon namin nakatutulong para mapabuti ang tao dito sa mundo. Ano ba yon? Praise the Lord. Kami ay mga protestante, tinuturo namin sumampalataya kay Kristo. Nagdala po ako ng isang aklat, protestante, ang pananampalataya nating protestante. Ito po ay isinulat ng isang pastor protestante, si Albert J. Sanders, isang Amerikano, ng United Church of Christ. Ano po ang aral nila sa protestantismo? Ayon sa kanila, hindi tayo. Pagka tayo, nagpaparatang tayo. Sa kanilang aklat, ito po sabi, pakinggan ninyo, makapagtatamo ba tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Sinagot po nila, ang ating mabubuting gawa ay di makapagdudulot sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ni hindi na tayo madadala ng mga ito sa isang matwid na pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa ibang salita, tayo'y di inaaring ganap, di tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos, ang Ama, sa pamamagitan ng ating pagiging kaanib ng Iglesia, ni sa pagsunod sa mga tuntunin nito, ni ng kautusan ng Diyos. Hindi hinihintay ni Kristo na ang tao ay maging mabuti, ni gumawa muna ng gayon o ganitong gawaing relihiyoso bago niya ariing ganap. Para sa bagay na ito, ay sapat ang kanilang pananampalataya. Anong bubuti yung mundo? Hindi na daw kailangan yung mabubuting gawa. Hindi na raw kailangan pa yung ikaw ay sumunod sa mga tuntunin at kautusan ng Diyos. Hindi na raw kailangan ang iglesia. Ano raw ang kailangan? Ang sabi nila, para sa bagay na ito, sapat na ang kanilang pananampalataya. Kaya yan po ang inyong mapapakinggan Sumampalataya ka lang! Ligtas ka na! Ang tao, lalo na yung tamad, wala ka palang gagawin. Isipin mo, sasampalataya ka lang. Praise the Lord! Sama na ako dyan! Totoo ba yung sinasabi nila? Hindi na raw kailangan ang mabuting gawa. Hindi na raw kailangan ang tuntunin at kautusan ng Diyos. Hindi na raw kailangan ang iglesia para ang tao'y maligtas. Ang kailangan daw sumampalataya ka lang. Dito sa Tito, sa Kapitulo 3, ang talata po ay 8. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan.
Pakinggan po ninyo, Biblia po. Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito, ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos. Sumasampalataya. Ano sabi? Huwag ka nang gumawa ng mabuti. Wala ka nang gagawin dahil sumasampalataya ka na. Ganun ba? Ulitin ko po. Upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ano pa sabi nila? Abe, hindi naman ikaliligtas daw yung mabubuting gawa. Totoo kaya yon? Pakinggan ninyo at ang babasahin ko po. Unang Timoteo 6:18 hanggang 19. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Tandaan niyo yun? Hindi sinabing na sila'y sumampalataya lang. Ulitin ko po. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ano sabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Gumawa kayo ng mabuti. Gagawa lang, magsiyaman kayo sa mabuting gawa. Ikaliligtas ba yon? Nagtitipon kayo ng mabuting saligan para sa tunay na buhay. Alin yung tunay na buhay? Ang buhay na walang hanggan pagdating ni Kristo sa araw ng kaligtasan. Kaya, tama ang sabi ng Diyos. Nakatulong ba ang relihiyon para ang tao ay mapabuti sa mundo? Ba hindi? Ano sabi ng Diyos? Silang lahat ay mga huwad. Ano halimbawa? Ang kanilang mga imahen ay parang mga hangin lamang. Yung imahen at pagsamba sa Diyos-Diyusan, ugat na dahilan ng kasamaan. Baka naman ang protestante, sumampalataya ka lang, mapapabuti ka na. Sabi nila, hindi na kailangan ang mabubuting gawa. Hindi nga bubuti. Ano sabi ng Diyos? Yumaman ka sa mabuting gawa. Ano sabi nila? Sumampalataya ka lang. Anong sabi ng Diyos? Yung sumasampalataya, panatilihin ang mabubuting gawa. Sana po kapatid na Levi ay tanggapin po ng ating mga televiewers yung katotohanan ng inihahayag po ng kapatid na Arnel batay po sa Biblia. Opo, at sana ngay mapansin po ng mga televiewers natin na talagang sa Biblia nakasalig ang ating aral at kahit po masakit na katotohanan ay tanggapin sana po ng tao sapagkat ito ay ikabubuti niya. Babalik po kami, mga mahal po naming sumusubaybay. Panoorin at subaybayan ang palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo tuwing Sabado, 8 hanggang 9 ng umaga, dito sa Channel 2. Mga mahal po namin sumusubaybay, samahan pa po ninyo kami sa isinagawang Bible Exposition sa Dagupan ng kapatid na Arnel Tumanan. Pakinggan po ninyo at babasahin ko po sa Juan 3:19 at 20. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw ng sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Katakataka ba kung maraming tao nagkamali sa pagpili ng relihiyon na aaniban? Hindi. Bakit? Si Kristo may sabi, naparito ang ilaw ng sanlibutan. Sino tinutukoy? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ano si Kristo? Ilaw. Pero anong ginawa ng tao? Ang sabi ni Kristo, ang pinili ng tao, kadiliman. Hindi yung ilaw. Bakit ayaw ng tao ng ilaw? Makikita kasi yung madilim na ginagawa niya.
yung masama na ginagawa niya. Papaano pa yan inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo? Saan pumuntang relihiyon o pumasok na relihiyon ng tao ayon kay Kristo? Mateo 7:13 hanggang 14. Ito po. Pumasok kayo, sabi ni Kristo. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Makipot. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyaon. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, saan pumasok ang maraming tao? Ang sabi ni Kristo, yung tunay na daan o pintuan, makipot, makitid. Pero ang dinaanan ng tao, yung maluwang, malapad. Bakit? Maginhawa sa kanya yun Wala siyang gagawin Ayaw ko dito sa makitid. Ayaw ko dito sa makipot. Maraming bawal. Bawal maglasing, magbabagong buhay, sasamba ka, may pagkakaisa. Ay, ayaw ko dyan. Saan mo gusto? Dito sa maginhawa, maluwang, magaang, malapad. Pero anong sabi ni Kristo? Marami nga ang pumapasok doon patungo sa pagkapahamak. Ano katumbas? Hindi tunay na relihiyon, hindi tunay na iglesia, hindi ka dadalhin sa kaligtasan. Pero alin ang tunay? Yung makipot na daan, makitid na daan, makipot na pintuan, patungo sa buhay, patungo sa kaligtasan. Ano ba diferensya? Bakit ang tao ay hindi makapasok sa tunay na relihiyon, sa tunay na iglesia? Anong isa sa mga dahilan? Ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Ganito po ang pahayag ng banal na aklat. Dinggin po ninyo at babasahin ko. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, darating anyang panahon ang mga tao ayaw nang makinig sa tamang aral. Kaya anong hahanapin? Mangangalap ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Kaya ang hahanaping tagapagturo, ang ituturo yung gusto nilang marinig. Ano ituturo? O gusto nyong madoble ang kita ninyo? Ayan, dito kayo. Yung mga may sakit gagaling. Eto dito may himala. Gusto mong makarating sa Hong Kong. Gusto mong yung visa mo ay maaprubahan. Dito ka, itaas ang kamay. Dapat ba nating ipagtaka? Hindi po, hindi po. Bakit? Nakasulat sa Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon, ang tao ayaw na sa tunay na aral. Ang hahanaping tagapagturo, ang ituturo, yung gusto lang ng nakikinig. Kaya, pagka sinabi, halika kayo, dito kayo, pwede po bang maimbitahan kayo sa Iglesia ni Cristo? Ayoko dyan, tatamaan yung bisyo ko. Ano pa isang dahilan? Bakit yung iba nagkamali ng pagpili ng relihiyon? Pakinggan po ninyo, ikalawang Tesalonica, ito usong-uso ngayon. 2:9 hanggang 11, ituloy na natin hanggang 12. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Bakit yung iba nagkamali ng pagpili ng pag-anib sa relihiyon? Nadaya, nalinlang.
Ano ipinandaya? Sabi ni Apostol Pablo, gagawa siya niya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan, gagamit ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Ang isang ipinandaraya, milagro. At ano ang sabi ni Apostol Pablo? Kahit ang diablo, kahit si Satanas, gumagawa din ng himala. Kaya ang tao nadadaig, ang tao nadadaya, nalilinlang. Wala na ba tayong pag-asa? Laganap ang kasamaan, laganap ang kahirapan. Maraming nagugutom, maraming kalamidad. Walang matakbuhan. Sa harap po ng kalagayang yan ng tao, kapatid na Levi, ano po ba ang nalalabing pag-asa ng tao na itinuturo po ng Biblia? Yun hong pangako ng ating Panginoong Diyos na inasahan po ng mga tunay na Kristiyano. Gaya po ng mababasa sa unang Pedro 3:4, ganitong sabi at 13. Tuloy na po natin sa 18. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag sa atin ng Diyos, isinilang tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. At sa isang pamanang inilaan niya roon sa langit para sa inyo. Ito'y hindi mawawala, masisira o kukupas. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga isipan at pagkilos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga magulang. Hindi na mga bagay na lumilipas tulad ng pilak at ginto. Pagkatapos pong banggitin ni Apostol Pedro na mayroong buhay na pag-asa sa pamamagitan anya ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesucristo. At ang pag-asang yan ay yan hong pamana na inilalaan doon sa langit. Isang kayamanan pong hindi mawawala, hindi masisira at hindi kukupas. Tiniyak po ng apostol kung sino ang makikinabang at mayroong pag-asang ganyan. Ang sabi po ng Biblia, nalalaman ninyo na kayo ay tinubos. Sa makatwid, kapatid na Michael, kailangang matiyak ng tao na siya'y makasama sa tinubos. At yung pantubos na tinutukoy, yung nasa 19, ang itinubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo. At batay po sa mga katotohanan ng nasa Biblia, madalas po naming ihayag sa inyo, Gawa 20:28, ang tinubos po ng mahalagang dugo ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Iglesia ni Kristo. At ang tinutukoy po na bayan na yung hindi kukupas na pangako ng ating Panginoon Diyos do sa mga tinubos, yan ho yung bayang banal, pagtahan sa piling ng Diyos, pagdating ho ng dakilang araw. Gaya po ng binabanggit dito po sa Apokalipsis 21:1 hanggang 2 at 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. At papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan ho ang pag-asa ng mga tunay na mga kaanib sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Bagamat marami hong tiisin at mga pagsubok na pinagdaraanan, pero makikita po ninyo, mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo yung nagtitiis, nagtitiyaga, lagi nang hahawak sa magagawa ng Panginoon Diyos, sapagat ang aming pag-asa pagdating po ng dakilang araw, matatapos ang lahat ng hirap sa buhay na ito. Na dyan sa pag-asa niya, kapatid na Michael, ay gusto po nating makasama, kung maaari, lahat po ng tao. Pero para makasama po sa pag-asang ito, ganito ang anyaya ng tagapagligtas na si Jesus sa 1:19. Batay po dito sa Revised English Bible, sa Pilipino na po. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa Gawa 20:28, ang tinutukoy po na kawan ay Iglesia ni Kristo. Kaya yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, pumasok sa loob ng kawan, pumasok sa Iglesia ni Kristo. Ang pangako niya, maliligtas. Kaya napakahalaga para ang tao ay magkaroon ng tunay na pag-asa na malunasan ang lahat ng suliranin niya sa paraang makarating siya sa bayang banal. Doon sa dakong perpekto na po ang pamumuhay at wala na pong kamatayan, wala na pong dalamhati.
Kailangan lang po tiyakin ng tao na siya'y nasa loob ng tunay na iglesia. Hanapin niya yon, pumasok siya doon, at doon niya isagawa ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Para nang sa ganon, dumating man po ang araw ng kanyang kamatayan, dumating man po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, ang paghuhukom, makinabang siya sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating hilingin na sana'y may sakatuparan natin sa ating buhay ang mga kalooban ng Diyos sa atin pong pananalangin. Ama na amin Diyos, pinupuri ka po namin. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Amen. Dahil sa pamamalagi ng awa mo po sa ganitong mga palatuntunan, nahahayag ang iyong banal na kalooban. Amen. Gaya ng aming pinag-aralan ngayon, kitang-kita namin ang laganap na kasamaan dito sa mundo. Maawa ka po, ibiyaya mo sa amin, magala kaming sumunod sa iyong banal na katotohanan. Maging sa lahat ng mga sumubaybay sa palatuntunang ito, makarating sa nawa sila sa loob ng iyong banal na iglesia, para makasama namin sa kaligtasan pagdating ng dakilang araw. Pagpalain mo kami sa araw-araw ng aming buhay, at pagka isinugo mo ng iyong bugtong na anak, huwag mo kaming kalilimutan, para magkaroon ng kabuluhan ng lahat ng aming mga pagpapagal. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kung nais magtanong, sumulat sa Ang Iglesia ni Cristo, care of Iglesia ni Cristo TV Productions, Iglesia ni Cristo Central Office, Diliman, Quezon City, 1107. O kaya'y tumawag sa telepono bilang 924-4311 at 981936. Sa susunod ay samahan po ninyo kami sa bagong gusaling sambahan sa Dasmariñas, Cavite, at maging dyan po sa Ilocos Norte, sa Lawag City. Yan po ay sa susunod dito sa Ang Iglesia ni Cristo.